So dito na guys, yung ating pong tie beam. So nag-assemble tayo dito. So ganito po yung pagkagawa po namin. Ito po yung ay utos po ng aming architect. So yan po, nag-tie beam po tayo sa may ilalim. So yan, mayroon po siyang abang. Tayo po ay maglalagay po niyan bakal. So ganyan po kalalim yan. So 150 po ang lalim. At mag-aasintado tayo ng 4. So bali yun guys, ito yung pinaka grid beam niya na sinasabi ko kanina na ang itong bahay na ito guys ay magdo-double beam. So nag-beam po tayo sa baba at ngayon magre-grid beam po tayo dito sa taas. So ito yung guys, yung ating pong binuhusan sa taas ng ito po yung grid beam na sinasabi ko. So ang purpose nito guys, kaya meron tayong grid beam ay dito po tayo ngayon maglalagay ng bakal sa flooring para matibay po yung ating flooring sa bahay. So ayan nga guys, napalibutan na po natin yan. So napalibutan na natin, kaya ngayon tayo po ay nagpatubig para yung ating pong tambak na lupa ay sumidsid doon sa ilalim. So ayan nga guys, makikita natin yung napatubigan na lupa. So kulang pa, kaya magtatambak pa kami yan. Bali babasahin po namin lahat yan at saka itatambakan po natin uli. So ganito yung request ng aming architect. Ito yung gumagawa po kami ng 2-story. So ito yung mga tubig kikita po, napapansin natin yan talagang tumatagos, kulang talaga sa tambak pa ng lupa. So ayan guys, so ito yung purpose ng grid beam. Diyan po tayo maglalagay ng bakal para sa ating pong flooring, para matibay po yung ating flooring dyan.